Nga pala si Technical Sergeant Norman Salak, currently assigned dito sa 45th IB, 11 ID Philippine Army, acting Battalion Sergeant Major. So ito yung first episode ko ng Marawi. So yung unang araw namin sa Marawi, pag pasok namin sa loob, before pa kami pumasok sa loob, doon na kami sa taas ng brigade. So ako yung platoon sergeant ng sniper. So pagdating namin doon sa taas, before pumasok yung isang class ng ranger, class 200, before sila pumasok, nagplaster muna kami sa taas. So nung pumasok na yung class 200, nabunggo na sila doon, napa-encounter na sila. So kami naman, nag-start na rin kami na mag-engage. So doon pa lang sa sa taas pa lang ng brigade, yung posisyon namin, kitang-kita mo talaga yung yung Marawi. Doon pa lang, may hit 20 na yung tinumba namin doon, na ISIS. May hit 20 na yung natumba doon. Kasi kitang-kita mo talaga sila, palakad-lakad sa highway. Tapos naglalagay na sila ng mga plug. Naglalagay na nila plug. So, isang araw kami doon sa taas ng brigade. Kitang-kita mo talaga yung buong Marawi. So, doon mo talaga makita na pagtamaan yung kalaban, talagang tumba talaga siya. Lalo na pag yung baret ang tumama sa kanila. May dala kasi kaming isang baret doon eh. Kaya sabi ko sa tropa ko, sige. Yun naman ng utos kasi na-encounter na nga yung tropa sa baba. Nagkalat na talaga yung ISIS doon. Makita mo talaga. May mga sasakyan na nga sila eh. Pag-alagalan na sila. So, hindi nila alam. Sa brigade, kitang-kita na namin sila. Kasi nga, doon kami sa taas nga, kay sniper nga. So, nung after namin, pinababa kami, kasi papasok na kami. So, yun, before nga kami pumasok, doon pa lang sa taas, naka-score na kami ng 20 na kalaban na yun, natumba doon. So, 20? Yes, sir. 20, sir. Kapag pasok namin, marami kami, pero kami yung leading. Yung isang company na ka-unit namin, tapos kaming leading. Sa likod may estudyante pa kaming kasama, yung iba na naiwan. Kasi hindi lahat pumasok yung estudyante doon eh. Kasi doon, habang naglalakad kami, papunta sa target, test mission yun eh. Nakita ko pa yung striker ko doon. Nakita ko yung striker ko na na-enlist doon sa unit namin. Uy, nag-ranger na siya. Sabi ko, dito ka na. Gunner siya, gunner. Ewan ko, yun yata yung bata na yun, yung balita ko, Tarzan sa class nila sa 200 data yung bata na yun. Sabi ko, uy, dito ka na, test mission na kami, master. Sabi niya, parang kailan lang Doon lang tayo sa sa motor pool noon Sabi ko sa kanya. Oo nga, master eh. Mabilis lang talaga yung panahon. Ayun, pagpasok namin, pero marami kami yun. Kami nga, 2 company, then estudyante, then may kasabay pa kami, marami pa, may police pa kami, may SAP, then yung local police na kasabay namin. Mahaba din, may mga tangke. So ngayon, pagpasok namin doon, usap kami ni First Sergeant. Sabi niya sa akin, pag pasok natin man, sabi niya sa akin, pag may engagement na, ipwesto mo agad yung tropa sa Sige, Per, sabi ko, kung bahala dyan. Kung bahala sa tropa, manage, sabi ko sa kanya. So, unang pasok namin, wala pang engagement.
Kasi nasa unahan pa yung kalaban eh. So yun na, pag yung sa unahan na konti malapit na sa dalawang tulay, kung narinig nyo yung kwento ng maligno sa tulay, yun, yung tulay na yun. So kami unang pumasok muna doon. Before namin ano yung tulay na yun, sa likod niya, bagbagan na doon. So makita mo na talaga yung mga kalaban. Yung iba nasa bahayan. So kami, siyempre, sniper ka nga, punta ka rin sa ano. Hanap ka rin ng posisyon mo na ano, mataas. Paghanap. Tapos pumasok yung tropa. Meron kaming ano doon eh. Pahapon na yun eh, pahapon. Hapon na siya. Nauna yung tangke, tapos sunod kami. Hapon na. Akyat kami sa, hanap kami ng makobera namin. Yun, nakita namin isang ano doon, isang kalaban. Yung barrel niya, barrel lang, ng M14. Yun. Labas-labas yung barrel niya, nagabang. Sabi ko, sige, sabi ko sa isang tropa, nakita mo yun? Okay. Kita mo yung posisyon niya, yun, sa may bintana. Oh, master, sabi. Sige, abangan natin yun. Inabangan namin yun. Paglabas ulit ng barrel na ano niya, birahin siya ng isang tropa ko, di tumba siya, kangkang. Tapos sa unahan, yung mga kalaban na volume of fire, sabi lang volume pa ng kalaban. Wagwagan na talaga siya. Wagwagan na, palitan na tayo ng putok. Na ano talaga. O, pagpasok, mabanti pa kami, abanti pa. Pag abanti namin konti, nadikitan na namin, house to house na, yung ano, house to house na yung kalaban. Yung pagitan, bahay-bahay na lang. Dito kami sa kabila, dyan din sila sa kabila. So, ano na yun, nag-umpisa hanggang gumabi na. Kung gumabi, siyempre, madilim naman na. Pahinga muna. Pero, inoccupy namin yung ano, kumbaga blinak namin yung dalawang tangke para hindi sila rin makabante. Then kami, nakakabantay din. Pahinga muna yung tropa kasi maghapon na ano. So, kinabukasan, yun. Nag-decide yung, ano, dalawang CO. CO ko, tsaka CO sa kabila. Kami naman mauna. Sabi na, sige, kayo naman. So, sila naman nauna. Yung buong araw, sila naman. So, yun. Yung una. Pag doon na sa may ano na, sa may tulay na yon sa Banggalo. Dumaan muna sila sa amin kasi kami nasa harapan eh. Dumaan. Yung isa doon, yun, nakasama. Binati pa namin siya, uy, pagdaan, pagtawid sa kalsada, nabugahan kagad yung isang tropa. So, ginawa namin, pumasok na yung isang company doon sa tulay, sa kabila. Kasi yung dalawang tulay yun eh, yung isang tulay, inoccupy namin. Yung sa kabila ng tulay na yun, nandun naman yung PNP. So, grabe ng ano, palitan ng putok. Tapos sniper na yan, ini-snipe nila kami, snipe na namin sila. So, palit-palitan talaga. So, yung isang company namin na naka-forward, nakatawid sa tulay, medyo nahirapan sila doon. Nauna sila din, yung kalaban, paikot talaga. Ikot-ikutan sila ng kalaban, pero dahil matibay nga tayo, dalo, so kinulang namin sila doon. Hindi namin sila iniwanan. Doon sa isang bahay yung tropa namin. So, hindi namin sila iniwanan. No? Talagang tinutulungan namin sila na hindi sila madikitan ng kalaban. So, ngayon, sabi ko, bakit kaya hindi pasukin? Hindi na lang, pagsabay na lang yung dalawang tulay na pasukin. Kasi yung kalaban, maro din eh. Pag alam niyang mahinang resistance dito sa kabila, yun yung dudurugin niya. Tatakbuhan nila lahat yun doon ng full blast nila. Tapos dito sa kabila, pitik-pitikin lang nila. Bakit kaya hindi pasukin sabay? Para mapasok na siya. Siyempre, nag-ano po sa taas. Mahirap din nga naman pasukin. Kasi kung papasok ka, mapipindang ka kasi grabe yung bahay. Kalalaki ng bahay talaga. Eh kahit matindi talaga yung yung pundasyon ng mga bahay nila, yung mga simento. Totoo lang talaga, kahit barilin mo ng 50 ng baret, gaganon lang yung bala, tatalsik lang. Grabe yung mga bahay yan. Grabe yung nila. Yung pagka
buhos nga na tinatawag nila, solid. So, ginawa namin yung isang company na yun nga, nauna sa sa nakatawid sa tulay. So, hirap din talaga sila doon. Pero kahit hirap, siyempre, yung nagdadala doon na commander, yung niya, talagang warrior, hindi talaga magpalugi din. Sige, kaya dumikit. Talagang kulang na lang doon sabi nga, kulang na lang, magsuntukan na sila doon kasi yung kalaban talaga silipin na sila doon sa wagwagan sila. Pero grabing tago din ng tropa doon. Ngayon, kami naman, hindi rin namin tinigilan ng suporta sa kanila. Pag may lumalapit din, di makukuha rin namin, mapitik din namin. Tumba rin siya. Hanggang ngayon, kinabukasan, nag-decide na kasi nabot sila ng dun ng 2 araw ata. So, nag-decide na ilabas na sila. Papasok yung isang company. So, yun, nang dumating naman yung mga ibang company, papasok yung isang company. Yun nga lang, yung pagpasok, medyo nakuhanan na naman kami ng isang officer doon. Pero na-exit na yung tropa pag-exit. Kaya lang, yun nga. Nakuhanan kami ng isang officer. So, yun. Okay lang. Ganoon talaga Sundalo nga Yun yung trabaho mo. Kaya wala ka talagang magagawa. Sabi nga na, kung araw mo na. Parang ganoon. So, okay lang. Pag-exit, na namin sila. Binantay-bantay na rin namin. Doon na rin. Doon din unang pumutok yung yung FA-50. Pa-exit na yung tropa doon, nabumuga yung FA-50. Yung putok ng FA-50 doon sa amin noon. Doon na area. So, umatras muna, dahan-dahan. Pag-atras, may dikit naman yung kalaban. So, maraming lalapit talaga sila Maraming lumalapit, mga Yan. Buga-bugahan din namin sila. Pagka-umaga, yun na, marami tayong doon. Marami tayong mga na-rescue na hostage. O marami tayong nakuha mga hostage na pag-exit ng tropa, sumunod yung may mga hostage na kami nakuha doon, na-rescue, madami na. So, pagdating sa mga hostage, so, inano lang namin sa likod. Binigay sa yung sa local PNP kasi sila man yung mas nakakakilala sa mga tao doon. So sila yung namin doon binigay sa kanila. Kinakausap doon sa tapos mga bata, mga babae. Meron pa nga doon kakaawa talaga yung bata. Hindi man talaga namin malapitan kasi nandun lang siya sa lampas ng tulay yung bata umiiyak. Humingi ng tulong hindi mo man malapitan. Hanggang na lang, maawa ka kasi wala na, may tama pa yung bata, umiiyak. Hanggang na siya, kusa na lang siyang tumalon doon sa ilog. Kasi Hindi niyo madikitan? Hindi madikitan sir andun nagabang yung kalaban Tapos sa tulay. Ito kasi yung tulay, may sikretong daanan sa baba. May sikretong daanan kaya yung ibang hostage doon sila dumaan sa ilalim. May tulad, may daanan doon. Yung tandaan ko may daanan doon na maliit. So, kita mo talaga yung mga civilian na na-hostage ng mga ISIS doon. Kaya bigat pala na unang mga araw niyo, Master. I mean, 4 na episode to, pero yes, unang bugso nyo. Unang bugso talaga, sir. Unit nyo, sir? Iba-ibang level. Iba talaga, sir. Kasi unang pasok pa lang talaga, sir. Daanan mo na yung mga kalaban doon na tumbahan na doon, pa lang naman, yung casualty na pa lang namin doon, na 2 nga kami. Isang officer din, yung isang EP doon sa kabilang kumpanya. Pero, tapos makita mo talaga yung kita mo talaga sila doon sa yung mosque na malaki. Kita mo talaga sila doon. Buga-buga na naman kami doon sa kanila.
Makaporma ba kayo noon? Kasi medyo malapitan eh. Makaporma ba mga sniper agad-agad noon? Hindi pa. Nakakaporma naman, sir. Nakakaporma. Kasi, Nakaporma ano naman? Oo, sir. Kasi pwede mo naman siyang kunin kahit na malapit siya. Pwedeng gamitin yung sniper rifle naman, sir. Tapos yung pagandahan kasi noon, kahit malapit sila, parang ano lang kayo, palitan lang kayo, tubuhin mo rin siya. Tubuhin. Ganun lang, sir. Tubuhin mo siya, tubuhin ka rin yan. Ang ano lang. Pero talagang iba talaga yung kwan sa Marawi. Kakaiba siya sa Zamboanga City. Sige nga, sige. Sa unang episode mo nito Marawi, kasi yun ang welcome remarks mo doon eh. I-compare mo nga. Compare mo nga muna. Ito, ano to? First episode mo na Marawi eh. Anong mga adjustment mo nun? Pero sabi mo kanina parang guide eh, yung Zamboanga. Pero sige nga, ikwento mo nga master yung. Yung sa Zamboanga, hindi pa yung kalaban doon. Mas ano yung kalaban. Kasi nasa taas sila eh. Yung sa Zamboanga, umakyat sila sa sa mga yero, boom, ganun. Yung bahay, so madaling makita. Ngayon, tapos yung mga pader sa Zamboanga, medyo manipis lang siya, sir. Pero nung doon sa Marawi, iba talaga. Matibay talaga yung mga bahay. Sabi ko, kahit birahin mo ng 50 caliber, ganun lang, tatalsik lang yung bala, sir. So, hindi kaya ng isa, Kaya, sabi ko, ganito ang gawin natin. Kasi yung kalaban, bantayan lang talaga natin sila. Bantayan talaga yung mga bintana nila. Talagang yun, wala lang. Wala namang ibang kwan eh. Wala namang ibang option kayo. Wala, sir. Bantayan mo lang yung bintana, pintuan na tatawiran nila kasi tumatawid man din sila, sir. Tapos sumisilip din sila sa bintana. Di pag may sumilip, tikangkang din, sir. Kasi nasa na lang eh. Yung binibira namin doon sa 200 meters. So yung iba, bumibira din sa malayo. Kasi sa malayo, hindi pa nila maramdaman na may sniper bumibira sa kanila eh. So, ginawa ko yung grupo, yung iba, dito yung sa inyo, doon yun, malayo na yun, tutukan yun. Tapos kami dito sa malapit naman, sa kabilang grupo. Pinaghati nyo yung ano nyo? Oo, sir. Pero, yan, tikangkang yung word nila pag natimbog yung ano. Sir. Pero, ano naman yung mga kamaruan nila ng mga unang gano'n na, pero natutunan nyo agad na, ano yung mga kamaruan nila ng mga unang araw na gano'n? Yung ginagawa nila, kamaruan nila doon, yung bahay, yung nagbubutas sila ng bahay, tapos yung bahay, nang ginubutas pala nila, lusot-lusutan, malayo na sila. Yung bahay, kunyari kung kasi yung bahay doon, magkakadikit eh. Bubutas yan sila, sir, ng ng butas dito, butas sa unang bahay, butas sa pangalawang bahay, pero magkakatapat. Doon na sila sumisilip din. Galing din eh, no? Doon din na rin sila nagka-counter. Maro din talaga sila eh. Pero, ganun pa man, siyempre nagagawa natin ng paraan na yun sila, i-locate, bakit gano'n nakakaputok. So, nakita rin namin. Silipin mo mabuti, silipin mo. Pag silip mo, hindi lang isa yung butas, tagus, diretso. Di abangan naman din namin sila doon. Kung saan nanggagaling. Doon sa butas mismo? Oo, sir, kung saan nanggagaling yung direksyon ng niya, ng putok niya. Tapos yung labas ng bala, doon na. Pero naka-counter man din kami doon. Hindi naman siya ganun ka. Normal naman yan kasi yung kalaban may sniper din eh. Kung may sniper tayo, meron din sila. Pero yung mga unang araw mong ganun, siyempre 4 years before that, Zamboanga kayo, nag-ano pa kayo, nagbohol pa. Pero ito ngayon, parang, alam nyo ba nun na magtatagal ganyan katagal yung ano? Natansya nyo na magtatagal to dahil ang laki-laki ng Marawi? Na sir, nung andun kami sa taas, sa brigade, nung before kami bumaba, sinisipat na namin sila. So, nakita ko yung Marawi. Sabi ko, naku, ang kuwan pala nito. Ang luwang. Kawawa tayo dito kung magtagal tayo dito ng isang buwan, ganyan-ganyan ako. Kaluwang pala, sabi ko. Totoo nga, tumagal ka. Kasi nagkalat na talaga sila eh. Kalat na talaga eh. Kalat na yung kalaban sa loob eh. Sabi ko, hindi mo rin nakalain na yung tropa kasi noon, hindi pa naman ganun kadami. So yung sa ibang grupo naman, yung
yung mga nagkwento rin ng iba na sa ibang grupo rin sila doon. Meron din doon. Kasi maluwang malaki sir eh. Malaki. Oh, sir, so Kasi naging bisector kayo, di ba? Bisector. Oo, sir, bisector. Yung kasi unang pasok namin doon. Doon sa dalawang bridge na yun. Hindi ko na kasi matanda na ang tawag sa bridge na yun. So, pero lake na yun. Sabi ng lake, sir. Makita mo yung lake doon. Ano ba tayo eh? Nasa ano pa tayo? Nasa pasimula pa lang talaga eh. Pero noon, anong ramdam ng tropa? Excited din o ano? Kasi marami-rami rin kayong casualty doon. Sa atin sa Ranger, 54 ang patay natin. Kaya nga, sir. So, nung una, parang excitement pa lang kasi parang nag-enjoy ka pa lang nung unang linggo mo, sir. Datingan naman na yung mga tropa, marami na kayo. So, parang ano na lang. Yung unang linggo, hindi mo pa maramdaman yung ano talaga. Parang wala lang. Parang normal pa lang, sir. Kasi, siyempre, pag ano na ganyan, nagbabantayan na kayo na, no? So, wala nang anong kasi, wala nang gumabanti pa. Hindi mo na pwedeng gumabanti kasi nga mahirap. So, ano muna eh? Ano muna kay lahat? Nag-aabangan lang? Abangan lang muna, sir, nag-aabangan lang muna doon. Then, nung mga ilang araw kami doon, nag-decide na lilipat kami sa kabila. So, pero before kami lumipat, iniwan mo na yung ano doon, yung malaking tropa na, malaking grupo na yun, ng tropa na iniwan. Hindi na iniwan nun. So, doon na naiwan yung ano, yung maligno sa tulay, naiwan na sila doon. Iniwan na namin sila doon. Pero hindi nyo naman ka-company, di ba? Hindi nyo ka-unit yung maligno sa tulay. Pero iniwan sila, so sila na lang. Sila na lang nung una. Sila na lang doon. So, umiksit kami. Lipat naman kami sa kabila. Buong kumpanya nyo? Buong unit nyo? Yes, sir. Kaya yun. So, sila naman doon. Dito si Master Dayanan, maligno sa tulay, 18 sila. Sila yung unang naiwan doon. So, ano ka na noon? 14 years ka na sniper noon kasi kuminsan kasi ang sumisikat itong mga American sniper, ganon, di ba? Dahil nakakagawa sila ng mga movie. Pero ikumpara mo si Master Salak doon sa mga sniper ng ilan bansa, naku, sa pahabaan ng duty bilang sniper eh. mahaba talaga siya, sir eh. Maraming ano, sir eh. So, lalo na ikaw kasi, si Batching Blas Alsiaw mo, officer eh, kaya hindi naman siya full-time sniper kasi pag nag-company commander siya, ayan, napabakbak siya sa malapit sa Mamasapano as commander ng Ranger Unit. Ikaw kasi, career sniper ka. Yun yung diferensya mo na wala kang ginawa, kundi yun lang. Oo, sir. Yun man yung, kumbaga yun yung, ano mo eh, main tasking. Yan ang main tasking mo. Ito ang first episode ni Elite Sniper Technical Sergeant Norman Salak, Marawi Siege. Pang-anim niya to. Pang-anim na war story.